At so ito na nga guys yung daan papunta doon sa pinuntahan namin kanina. Sobrang layo pala. So dito sa mga parte na to ay ito na yung mga hindi ko alam na actually first time ko pumunta diyan, hindi ko alam tong daan na to. So kaya yung ating BMTBD teens na nagyaya sa atin ay sabi maganda daw abot nga ng motor. So pag dito nga naman maganda yung kalsada kasi sementado pa. Kaya enjoy pa yung enjoy pa yung pagpunta. So dahil nga ang ine-expect ko ay talagang hanggang abot ng motor kasi doon lang yung feeling ko hanggang doon lang yung motor tapos ayan na yung view. Kaya lang ayan yung nagda-drive na yun ng nakakulay blue. Siya yung ating tourist guide. Walang iba kundi si BMTB Teens Buhon, Cedric. And of course, angkas niya yung ewan ko pinsan niya tayo. Tapos doon sumakay si Kuya Raymark. Kami naman ay nakamotor din, kaangkas ko si Kuya Marco and si Kuya Jazz. So dito sa pagkakataong ito ay ina-enjoy pa namin yung daan dahil nga na first time namin pumunta at hindi ko sukat akalain na talagang mamamangha ako doon sa mapupuntahan. Kaya lang dito pa lang sa dadaanan namin, yung dulong-dulo na ng kalsada na to is na kasi to pakit na nga ng bundok. Pero mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kahirap nga yung daan at ewan ko ba naman sa mga yan, kung kailan namang kinabukasan na ipipasok na. Tsaka naman nagyaya na magpunta dyan sa lugar na yan. Di sana kung nung Friday, nagyaya sila, edi kumbaga mas matagal pa yung aming ipag-explore dyan sa lugar na yan. And dito, makikita nyo yung Sitio Muna 1. Yan, and doon pala yan sa Sitio Muna 2. Doon yan, first time ko din pumunta nga sa Muna. Ito yung Barangay Apar. Sa mga gusto pumunta dyan, talagang highly recommended itong lugar na to. So mas maganda may dala kayong tubig, may dala kayong maiinom, may dala kayong pagkain kasi nakakagutom pagdating doon. At saka yan, malayo-layo pa rin talaga ang lalakarin. Kaya lang, mantakin nyo naman guys, pinilit na makarating yung motor doon sa taas. Napakahirap nung daan and of course, hindi ako nag-drive. Yung ating mga BMTB boys ang nagtulong-tulong para may akyat yung motor natin doon. So dalawang motor ang nakaakyat. And mamaya papakita ko sa inyo yung mga ibang vlog kung paano kami nakarating doon at ano yung mga pinagdaanan naming kalbaryo bago kami nakarating doon. Guys, wait lang. At ayun nga, doon sa dulo ng vlog na to, sa dulo pala ng kalsada na to, ay so rough road na. Tapos pababayan, tapos merong parang sapa. Akala ko doon pagliban ng sapa doon na. Kaya lang hindi pa pala doon. Tapos doon pa lang sa sapa na yon, nahirapan na ngang iliban yung yung motor namin at saka yung motor nung kasama namin. Nahirapan na ngang iliban pero naipilit pa rin nilang iliban doon. So kasi di ba galing nga kababagyo nga lang. Kaya yung lupa medyo maputik pa tsaka madulas. Buti na lang bago yung gulong ng ating motor at saka naka-off-road yung ating gulong kaya talagang naipilit pa rin. Tapos pagdating doon sa kabila ng sapa na yon, akala ko doon na. Hindi pa pala, dire-diretso pa rin. Sabi ko wala na namang kalsada, wala nang daanan ng motor. Actually daan na nga lang halos ang tao yon. Daan ng kalabaw, daan ng baka pala at mga kabayo. Pero dire-diretso pa rin sila hanggang doon sa taas. Hindi ko na sila nakikita. At tapos sunod lang kami na sunod doon sa kung saan sila dumadaan. And nung sabi ko ay parang gusto ko nang bumalik kasi ang layo. Tapos ang layo na rin ng aming nilalakadan nga. And sabi naman, lugi naman daw yung pagkakit namin doon kung pagdating doon ibabalik na agad. Kaya doon sa sobrang layo na kami nilalakad at pawis na nga kami. Kaya sabi ko mukhang nabudol nga kami. Dahil nga ang tawag dito, tuloy-tuloy pa rin paglakad namin. Wala na kami magawa kundi sumunod sa kanila kasi nauuna nga sila sa amin. Parang naririnig na lang namin yung motor na nandoon sa lugar na yon. Kaya sunod lang na kami sunod. At hindi na rin